Sumabog ang gabi sa kaguluhan. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa gubat na parang kidlat na bumibiyak sa kalangitan. Bawat putok ay umuugong laban sa mamasa-masang burol ng basilan. Dumapa si Cabo Antonio Tony Marquez na hukbong sandatahan ng Pilipinas sa putikan. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakabog na parang dambanang tambol ng digmaan sa kanyang dibdib. Ang amoy ng usok at pulbura ay kumapit sa hangin, hinalo ng matapang na singaw ng dugo. Sa gitna ng kalabugan ng mga bala, narinig niya ang nakapangingilabot na sigaw, Allahu Akbar, mga tinig na umuusbong at humhupa na tila alon na humahampas sa dilim. Umalingaw-ngaw ang kanyang tenga ng tabasin ng bala ang puno ilang pulgada lang sa kanyang ulunan. Hinila niya si Reyes, ang kanyang kabarkada at pinakamalapit na kaibigan, papunta sa ligtas na kanlungan, habang ito'y napasigaw at sumirit ang dugo mula sa kanyang hita. "Tiyaga ka lang!" sigaw ni Tony. Nanginginig ang tinig habang bumabasag sa kulog ng mga putok ng baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatali ang pamigkis. Ang lupa sa ilalim nila'y madulas sa dugo. Biglang sumabog ang granada sa kanan nila. Umuga ang lupa. Bumagsak ang alikabok at lupa na tila ulan. Ang mga sundalo'y nagsisigawan. Ang ilan sa sakit, ang ilan sa galit. At sako malabog ang radyo na may utos na nagpayanig sa dugo ni Tony. "Umarangkada!" sumugod. Bawat hibo ng kanyang katawan ay nagsasabing manatili siya sa lupa. Ngunit pinilit niyang igigilid ang takot, hinila ang gatilyo at sumugod palabas ng kanlungan. Nilamon siya ng dilim, mga balang dumadaing sa kanyang tainga. Kumadyot ang baril sa kanyang balikat. Kumislap ang muzzle flash na panandaliang nagbigay liwanag sa kanyang mukha sa bawat putok. Sa paligid niya, ang kanyang mga kapatid sa armas ay nagsisigawan, gumagapang at bumabagsak. At habang tumatagal ang palitan ng putok sa malupit na oras bago sumikat ang araw, isang katotohanan ang umukit sa kanyang kaluluwa. Hindi ito basta misyon lamang. Ito'y laban para mabuhay. Ito ang manipis na guhit sa pagitan ng buhay, kamatayan, at isang bagay na mas marupok pa, kalayaan. Sa mamasa-masang kagubatan ng basilan, sumikat ang araw hindi dalay kapayapaan kundi barilan. Dumapa si Cabo Tony Marquez, ang bigat ng kanyang M6 na nakadikit sa balikat. Habang ang mga balay dumudurog sa mga dahon sa itaas niya. Ang hangin ay amoy lupa, pulbura at takot. Sa gitna ng kaguluhan, sumisigaw ang mga rebelde ng Allahu Akbar habang nagpapaputok mula sa mga kublihang lugar. 28 pa lamang si Tony, ngunit tila ba ang digmaan ay nag-ukit ng dekada sa kanyang mukha. Ang mga guhit sa kanyang balat ay kwento ng mga gabing ginugol sa bundok, ng gutom at ng pagkawala. Anak siya ng isang mangingisdang nalunod sa dagat at ng isang inang nagtitinda ng gulay sa palengke. Ang pagiging sundalo ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ang pagtakas sa kahirapan. Ang pagkakataon niyang maglingkod sa isang layuning mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Nangako siyang ipagtatanggol ang bayan. Ngunit habang gumagapang siya sa lupa palapit sa sugatang kasama, nagtanong siya sa sarili, "Laban kanino? Sa kapwa Pilipino?" "Tony, tinamaan ako!" sigaw ni Sargento Reyes, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Hawak ang kanyang hita habang dumudugo. Walang pag-aalinlangan, hinila siya ni Tony patungo sa ligtas na lugar habang ang mga balay nagtatalsikan sa bato sa tabi nila. Malakas ang tibok ng puso ni Tony, hindi lang dahil sa labanan kundi dahil sa takot na baka mawala ang kaisa-isa niyang kapatid sa digmaan. "Huwag kang bibitaw, Reyes," bulong ni Tony habang tinatali ang pamikis. "Hindi kita iiwan ngayon." Ngunit walang oras para magpahinga. Kinuha niya muli ang kanyang baril, pinahid ang pawis at putik sa kanyang mata, at muling sumabak. Ang bawat minuto'y tila taon hanggang sa unti-unting natahimik ang putukan, ang mga rebelde umatras sa kalaliman ng gubat. Nang bumagsak ang katahimikan, dahan-dahang sumulong ang unit ni Tony, mga rifle na kataas, at kanilang nadiskubre ang iniwan ng mga kalaban. Isang maliit na kampo, mga babae, mga bata, mga pamilyang nakatago sa mga kubo na butas-butas sa bala. Isang batang lalaki, 6 na taon lang ang tanda, mahigpit na hawak ang laruan niyang kahoy na baril, nakatitig kay Tony na walang kibo. Tumigil ang oras. Ibinaba ni Tony ang kanyang armas. Ang bata hindi kaaway. Siya ay biktima ng digmaang hindi niya pinili. At sa katahimikang iyon, may nabasag sa puso ni Tony. Gabi na, nakaupo siya sa ilalim ng mga bituin ng timog. Ang katawan niya ay sugatan, ang uniforme madungis ng dugo at putik. Ngunit ang kanyang isipan ay nilalamon ng mga tanong na wala siyang kasagutan. Ang mga rebelde ba talaga'y kaaway? O sila rin ba ay tulad niya, nakagapos sa kasaysayan, sa kahirapan, sa mga pangakong napako?
Naalala niya ang batang lalaki at naisip, paglaki ba nito'y totoong baril na ang kanyang dadamputin? Hindi tumigil ang digmaan. Hindi kailanman. Lumipas ang mga buwan at taon at dinala si Tony ng kanyang mga bota sa mga sugatang lupay ng Mindanao, Marawi, Cotabato, Sulu. Nakita niya ang mga baryong sinunog, mga inang umiiyak sa nawalang anak, mga sundalong umuuwi sa kabaw na nakabalot sa watawat. At nakita rin niya ang mga kabataang hinikayat sumali sa pakikibaka, dinadala ng galit at pagkauhaw sa dangal. Ngunit nakakita rin siya ng pag-asa. Naalala niya si Jamal, isang rebeldeng sumuko sa gitna ng usapang pangkapayapaan. Tinitigan siya nito at sinabing, "Hindi ako tumigil dahil nawala ang pananampalataya ko. Tumigil ako dahil gusto kong mabuhay ang aking mga anak." Ang kumpisal na iyon ay mas umuga kay Tony kaysa alinmang labanan. Makalipas ang ilang buwan sa isang makataong misyon sa Lanao del Sur, natagpuan ni Tony ang sarili na katabi mismo ng mga dating rebelde. Namigay sila ng pagkain, nagtayo ng paaralan, nag-ayos ng mga tulay. Namasdan niya ang mga batang Muslim at Kristiyano na naglalaro ng magkasama, tumatawa sa kabila ng mga sugat ng kasaysayan. At sa halakhak na iyon, narinig ni Tony ang tunog ng isang kalayang hindi kayang patahimikin ng bala. Ngunit nanatili ang karahasan. May mga ambush pa rin, may mga pagsabog pa rin, nanatili ang takot. Alam ni Tony na hindi pa tapos ang laban. Ngunit nag-iba ang kanyang pagkakaunawa sa kalayaan. Naunawaan niya na ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa panalo sa digmaan. Nakasalalay ito sa tanong kung kailangan pa bang ipagpatuloy ng susunod na henerasyon ang parehong laban. Ilang taon nang lumipas, nakatayo si Tony sa isang makasaysayang seremonya kung saan iwinagayway ang bandila ng Pilipinas kasabay ng watawat ng Bangsamoro Autonomous Region. Nanikip ang kanyang dibdib habang sumasaludo at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa paligid niya, nakatayo ang mga lalaking minsang naging kaaway niya. Ang ilan naka-uniforme na rin. Ang iba, mga pinuno na ng kanilang komunidad. Naalala niya si Reyes na nakaligtas ngunit hirap na maglakad. Naalala niya si Jamal na naging guro. At naalala niya ang batang may kahoy na baril, umaasang ngayon ay malayang tumatakbo sa paaralan sa halip na humahawak ng armas. Dumating sa kanya ang pinakamabigat na katotohanan. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng pamahalaan. Hindi ito nakukuha sa lakas ng armas. Ang kalayaan ay tinatanim na parang buto, sa tapang na magpatawad, sa tibay ng loob na muling bumangon, at sa pag-asang bukas ay mas magiging mabuti kaysa ngayon. Mahinang bulong ni Tony habang itinaas ng hangin ang mga bandila, mula sa mga rebelde tungo sa kalayaan, mula sa digmaan tungo sa kapayapaan. Ito ang Pilipinas na ipinaglaban ko. At sa sandaling iyon, nalaman ni Cabo Antonio Marquez na ang kanyang laban ay hindi kailanman para lang talunin ang mga rebelde. Ito'y para siguraduhin na ang susunod na henerasyon ay hindi na kailanman kailangang buhatin ang kanyang rifle.